Hello mga buddy, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube at hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, ayun, i-click na ang subscribe button sa aking YouTube at subscribe button sa aking Facebook page para maging updated kayo sa aking mga videos. So for today's vlog mga buddy, ay nandito tayo sa San Miguel, Daguhoy, Bohol. So dito ating located sa ating farm na ating nagtamnan ng mga talong. So dito din tayo manguha ng mga matatabang lupa buddy na ating gagamitin sa ating urban gardening. So sa mga buddy ko dyan na palaging nakasubaybay sa aking channel, so siguro ay napanood niya yung aking urban gardening series na nagtanim tayo ng talong. So malaki na yung talong natin buddy. At ngayon naman buddy, kuha tayo ng substrate ng mga matatabang lupa. Kasi magtanim tayo ng ampalaya. Ampalaya ay lagay lang natin sa plastic. So yung nakarang vlog ko sa urban gardening, sako lang yung ginamit natin. Pero ngayon ay ilagay natin sa plastic para mas maganda siya tignan at hindi madaling madaot tong mga sako. So ayun buddy, ito yung bahay sa ating pinakamatso pugi na si Julio Solon, OFW, Saudi boy, abroad. So ito yung bahay niya. So dito tayo kuha ng matabang lupa at pang niya, substrate para mas lalong gumanda yung quality ng ating lupa. So ayan buddy, papunta na tayo doon. Boss Yole. Mo jay kabiliban ni mo ba? Dagkuag mga saging niya tambuka ning juta ano? Tambuka nagwa na are ba? Dola ni na tambok tayo dagko. Ato boss. Wala ba rin na gabok? Ha? Gabok ka to. Nulian na ka? Bati na naligo na ko. Wala ka gamit bundo? Andara Mo ni gisa kinubkuban na ni mo? Danay lang mga Dami ito ni mapatag din na. Paturot na Pero kanini akin na daganan na. Kaning isa kay ngani. Sa gulan mo ito nagjota. Sa gulan, yung silbiring din sa gulan. Matay man ni ang tanaman ni kay init mo ni. Asa ta mga problema sa mga nagjota dito. Mata ni, daan. Lagi bugat ka doon ng isang sakong zota. Di, manguha tadaan na ng doon ba? Ako ba na ko? Ha. Just kicking. Kikeng, dagohay? Di, di ada pinta. Ando, di, da pindahan agad. Alisa dito. Yilo, ang tayo masota dito. Ni manguna. Ito lang ba tayo ay bahay? Ginagawa ko istro. Ano na dalha? Atay, kalimutan. Ano niya? Mga ano na ito nga na? Oo. Gaano na Mga Go po. 40 kilos. Ngita tagjuta ka ng Tambukon. doon ba? Ang tambukon. Kanang So ayan mga buddy, ito yung ating gagamitin na substrate na ipanghalo sa ating matatabang lupa. So kitang-kita nyo naman buddy, ay namumuti ito. Ito yung yung dati, yung una pa, ito yung galingan ng palay. So mga tahop ito buddy, na sinunog at naging ganito. Pag tagal ng mga panahon, ay nagiging siyang abo. So ang tawag sa iba dito ay carbonized rice hull. Pero hindi na to carbon buddy kasi maputi na dahil sa tagal na nito. So napakaganda na ihalo ito sa ating mga tanim. Mga saging tulad nyo, napakataba ng mga saging dito. Tingnan nyo, kitang-kita naman dito sa video.
kahit na mayroong mga followers yan, mga subwal, ay matataba pa rin yung mga mother plant niya, yung malaki. So, effective ito nga gagamitin natin sa ating urban gardening series. So, yung ano talaga, mataba talaga yung ating mga tanim dito. Tapos kukuha tayo ng mga lupa mamaya ba din ng hindi masyadong may bato. Yung ano talaga, yung mga lupa na maganda. Yung malambot lang para madali lang maka-penetrate yung mga ugat sa ating ampalaya doon sa lupa. So, ayan ba di? Kuha tayo ng mga ilan dito. Damihan lang natin para hindi tayo gansi sa ating biyahe, no? Hindi tayo lugi sa ating biyahe. Damihan lang natin ito nakuha kasi reserva lang natin ito kapag ay nangailangan pa tayo. Kasi magtanim-tanim tayo para sa ating urban gardening series. So, napakaganda nito nga magtanim ng mga gulay sa ating bakuran lang ba di? Kung wala kayong mga malalaking lupa na pagtamnan, ay pwede nitong gayahin ba di? So, unang-una ay kuha lang kayo ng mga ganito, substrate, saka lupa. Yan lang, at bibili kayo ng yung plastic. So, ipaghalo-halo yung ingat ba di? Ito yung ating carbonized rice hull, ay napagandang goods quality ito ba di? So, pwede na ito ating natamnan. Mga susunod na kayong vlog ay magtanim tayo doon ng ampalaya. Ayan mga buddy, please keep on watching mga buddy. So yun buddy, back to the title, sagutin na natin na paano patabain yung klase ng lupa buddy. So gamit ito buddy, kung meron kayong mga lupa na sa tingin nyo ay hindi masyadong mataba, ganito yung gawin lang nyo. Kapag may nakita kayong mga substrate kagaya nito, ay pwede itong paghaluin, ihalo-lalo, ano lang yun, cultivate, lagyan lang ganito, or yung mga latang mga dayami, ayun, matataba, mga vermiculture, mga kukupit, ganyan, mga damo-damo, pwede na yung ano lang ba ilatag mo, tapos pagkaraan ng mga ilang mga buwan, yan, kalipas ng mga panahon, ay maging mataba niya yan ba at saka i-cultivate mo para malanta siya, at ibasa mo, para yung yung tubig, yun talaga yung nagpapabulok ng mga tanim. So, pag nabulok na yun, ay magiging na yung mataba na yung lupa mo. At ang ang advantage doon kapag ay nagtanim ka is maganda yung quality na tanim yung mapaproduce mo. So, ayun, ganyan lang ba katulad nito, urban gardening series. So, need natin haluan yung ating lupa. Kahit na maganda yung klase ng ating lupa, need na pa rin natin nilagyan ng ganito. Or kung marami sa inyo, kung wala kayong ganito, kung marami sa inyo mga latang dayami, ay pwede yan ba ihalo yun lang sa lupa. Or kung walang latang dayami, pwede yun mga vermicast. Yung mga tae ng bulate ba vermicast, yung African Nightcrawler, kasagaran niya na mabili sa mga cooperatives ba nagpo-produce sila ng mga ganyan. So, yung per sack na yung bilihan yan ba so sa amin dito ay nasa 600 per sacks, nasa 40 kilos yun. So, maganda din yung quality ba kung meron kayong budget. Pero, okay naman pag ganito lang ba kung ganito lang, mga latang dayami, yung napupulot lang natin sa tabi-tabi, ay maganda din yung quality. So, kailangan natin talaga na paghahaluin ito para ito yung nagsisilbing kumukuha ng nutrients yung ating mga tanim. So, dito nanggagaling yung mga nutrients, micronutrients na kinukuha nila upang sila ay lumaki ng mabilis, mataba, at saka makaproduce ng maraming bunga. So, need talaga ito ba kung gusto niyo organic farming. So, kung hindi naman ba ay pwede naman kayong gumamit ng mga synthetic na mga fertilizer tulad ng abono, complete 14, urea. Pero, okay naman yun ba pero kung kayo, more on organics kayo, ay ito, gawin nyo to, gayahin nyo. So, ayan ba nakukuha lang kami ng ganito, mga sapat lang siguro sa mga ang itatanim namin ay mga 60 hills na palaya. So, yan yung ating tatanim doon sa likod sa ating bahay. Mag-produce tayo ng mga quality ng palaya na hindi na nangailangan ng mga at hindi na mag-spray ng mga yung mga spray na pangpatay ng mga insecticide ganyan.
So, ito lang yung gagamitin natin at pag-inventin tayo ng mga organic na mga insecticide. Organic siya, bade, pwedeng i-repel sa mga insekto. So, yun bade, ay natapos na natin yung kunin yung mga ating substrate na yon, yung carbonized rice hull, ay ito na yon. Napakadami na nito bade. So, isang bungguhan na yung nakuha natin. Kung meron mang natira bade, reserva na yon. Kasi, noon sa susunod ay baka mangailangan tayo ay hindi na tayo kukuha doon, ay diretso na tayo kuha diyan sa sako. So ngayon ay kukuha tayo ng mga matadabang lupa bade. So dito kami kumuha ng mga matadabang lupa bade, oh. Panghalo diyan kasi hindi naman pwede kung walang lupa bade. Dapat ay meron talagang lupa kasi ang lupa doon kumakapit yung mga ugat ng ating mga tanim. Napaka-importante yung lupa bade. So magpili kayo ng best na quality ng lupa, pero yung sa amin dito hindi kagaya ng sa Mindanao na maganda talaga yung mga lupa doon, mga maitim. So sa amin ay okay naman ito, at least hindi siya bato, yung mga buhangin bitaw bade. Yung fine grade lang, okay na yun bade. Basta hindi lang walang siyang masyadong mga bato. Yung madali lang makapenetrate yung mga ugat niya ay goods na yun bade. So ito bade, ang dito kami kumukuha. So sa palayan ito bade, kami kumukuha dapit sa daw lang doon, kabila lang. So ayan bade, si Boss Yule, nanguha na siya ng mga fine grade na mga lupa. Ayun, pinasok na ito sa sako. So hindi ito kailan damihan ng masyado bade kasi mabigat. Yung mabigat ito pasanin bade, no. Kahit ganyan lang, kalahati lang yung sako na yan. Ito may timbang na yan ng mga 40 to 50 kilos. So mabigat talaga itong lupa bade. Partida, hindi pa yan basa. Tuyo pa yan. Much more on kung basa yan bade ay napakabigat niyan. So ayan bade, manghuha lang tayo ng lupa. So make sure lang na quality yung lupa na kinukuha mo ha, kasi maka-apekto yan sa growth sa iyong mga tanim. Kung ano mayang itatanim mo. So ito, mga buhaghag na lupa, ayan. Madali lang siyang ganyan. Maganda yan sa mga lupang ganyan ba, pang garden, pang tanim ng mga niyog, mga saging, lakatan, ganyan. Kasi madali lang makapenetrate na yung mga ugat niyan sa sobrang pino. So, yan yung characteristics ng lupa na hanapin nyo. Kung sa inyo, kung mga viewers kayo galing sa mga Cagayan, Mindanao, ay siguro sa inyo ay maraming mga magagandang mga lupa. So, yan. Recommend ko yan. Magandang lupa ang kunin nyo. Tapos lagyan nyo ng mga substrate tulad ng mga latang dagami. Dagdagan nyo. Pwede na gani kayong hindi nagagamit ng mga complete 14 dahil sa matataba na yung mga lupa nyo dyan. So, kung wala kayong dagami, ay pwede yung mga alternatives. Yung mga kukupit, ganyan. Yung mga, sabi ko kanina, yung vermicast. Ayun, pwede. Basta mabubulok siya. Yung pwede yung kahit basta organic siya bade. So ayan, dito kami kumukuha bade gamit itong ating pambungkal. At saka yung kunin mo diyan bade, yung topsoil lang. Wag mong kunin yung nasa ilalim pa bade kasi hindi na yun matabang lupa yung nasa ilalim pa. Yung mas maganda yung quality ng soil ay yung nasa topsoil. Ayun. Yan, ganyan lang bade. Wag niyo lang laliman ng kuha. Para makakuha kayo ng mga quality na mga lupa, ay dyan kayo kukuha sa taas. Taas lang, taas. Marami naman yan bade, hindi naman yan maubos lahat. So, ayan bade, bungka lang tayo at kukuha na ipala na yan pagkatapos bade at ikarga na yan sa ating Bungo Raptor. At atin na itong sisimulan yung ating urban gardening series. So, ayun please keep on watching mga bade. Yule. Roel, na pa nila dito. Wala na po. Yeah. Ikaw, lagi nila hutay lagi. Mingaw na lang day. Ikaw rin nila hutay. Wa pa si, napukakuha si Roel na jigjig. Ano man? Roel na katrabaho. Wala po dyan ko Basta si Junjun. Ako katungwa ko diyan, nagbukukuhan diyan Junjun. Wa pilingaw. Di ba, pila sa kadlaw? 450 to. Diyan, kuan. Pila sa kadlaw, duha, isa ra. Tulo. Tulo to, kaya rin po. Ando kayo ito ka nang sige kwarto yung saba. O di, sa ito nagsitrabaho. Oo. Okay na muna sa deal kay
Okay naman ang bidaan kay mo tunong mo na. Problema kay karaan man ang trabahante. Ito na rin nagami kahit tambok po na eh. Ako pa yung asawa, may nakakuan kay wa mo kung laka mo daguhoy, nag-upload og YouTube. Kasi dyan may naka-receive. Agitagan sa asawa. Taga. Ngay kwarta to. Hindi mahagtan. Anong bay, umulakaw ko, dapat na di 40 mil, ana, mabilin. Okay. In kaso, na yung mga bayron nun, mga utang man ng mga stocks na, utang bayad man, mga laog. Grabe ko rin sa mil. Oo. Una, ato dyan nadaga sa mama. Karon ayahay na isa kara mga manghod ng Pinas. Namo ko nadaghan mga igsuon ng abroad. Idagman na kinuhaan sa mong mama no. Grabe ko rin sa mil ko na. Hanahali na kag mga 15 days atong panang pista. Nga na. Grabe. Ano bisya ikaw rin isa. Na yung tindira, Kasi saban. igsuon sa kong sawa. Ano kaya na nasa masugo. Mapahala na dyan yung masi. Waray. Ito kaya na ba? Paano mo nilista? Yawa boss. Kitando ko rin mo nilista. Ano mo ba? Sinyol lingaw ra ba nga di ka ma-stress. Natin kalingaw. Ano ba tayo magkwartahan? Isang ka. Kwartahawiran na to. Isa rin ang pamilok. Kurot ito. Ano pa yung tawag kayo? Simana. Problema pag-asa yung mabayher. Oo, podmas. Nga, tanawa dito mo ah. Yung isa mo, tagiinit nito. Tagwaon ta. Kanang ko ko is storya sa twist ng nila sigang tatak ningon magsa simila ko no. Naguli na unja. Nakaroon god, guli na to. Okay. Sa'yo tag-uli, mga alas 10:30. Dapat. Sa Japon. Tutaghoy na tato ni gubot na to. Sila ni muluto. Ay, ada nangka. Nangka. Kaon naman nangka na. May belegja ng eskwelahan. Ano na ikaw ito itong pinipalingawan sa Mario? Pilmijod. Disco nga, grabe hapit ng kontak na. Samot pa jo. Mario ay marapat lungsod. Kan po katong tao. Jadi kamu tanah nagkagabi. Hindi. Hindi ka maangay. Hindi ko ganahan. Ito dagoy mo tanaw ko. Pagani di. Ano? Wow, ko yung mga suod katugudan eh. Dako, hari nga, nagkailan. Andagan ko kailan to. Ito, nagdako. Man, ikaw naman yung susuodan eh. Lagay, dito na sa ito. Boss, ipuguhin merkadahon. Waray, day. Di ko. Buang nagsamutod do. Ha? Boss? Pagkitag sa'yo ka. Buang. Masa kayo nagkape sa imong huwan, magsako. Iuli ang punila. Yuta to itong idaghan na. Pwede rin nga. Kanini itaga dito. Ada irisak. Kuno. Paslaay. Muna yung kuhan lagi eh. Kaya huwag nga na, huwag. Amadaram, nagakuha yung buubuan nakajigjig.
Darag ka. Ha? Sugda na galas 4. Puman man na galas 10. Sa kataw. Unsa? Ang David lang ang problema ko ay tubig. Pina pa itubig na kido. Iyahay, sisapot na. Arang ni anak. Loh. So ayan mga buddy, ito na yung ating lupa at saka yung substrate na carbonized rice hull. So atin ito gagamitin pag uwi natin sa bahay, ay pasok natin ito, paghalo-halo natin lahat at tatamnan natin ito ng ampalaya. So wag natin kalimutan buddy na ihalo yung mga lutang dayami kasi pwede yon. Pwede nga paghalo-haloin nyo lahat ng mga organic, basta samahan nyo lang yung pinaka-importante, yung lupa. So yan buddy. Pauwi na kami ay amin itong gagamitin. So, ayun. Nag-start na yung ating Bongo Raptor. So, ayan ba napaka-kondisyon pa yung makina sa ating Bongo Raptor. Ito yung katuwang sa ating hanap buhay sa aming mga farmers. So, isa na yung kalabaw at ita yung ating tauhan, si Boss Yoli. Ang ating katulong dito sa ating sakahan. So, ayan. Nasa front seat ating pinakagwapong boy, si Boss Yoli, Miguelito Tiro Bay. Ayun. So, pauwi na kami buddy. At amin yung mag-start na tayo ng urban gardening. So, sa mga buddy ko dyan na may katanungan, ay please po, paki-comment nyo lang sa baba, ay sasagutin ko kung meron kayong mga katanungan tungkol sa aking vlog. At meron pa din ako mga vlog dyan na pwede kayo makapulot ng aral at pwede yung i-apply sa inyong mga farm. So, yan. Thank you ha. Please keep on watching. See you in the next video buddy. Bye-bye.